Isang magandang umaga, Metro at Mega Manila. Isang maulang umaga sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Talaga nga naman, diba? Babala pa rin po sa lahat. Dahil medyo maulan at talagang ramdam natin itong si Opong, hindi ba? Mag-iingat po tayong lahat. Kung kaya't nga naman, ngayong araw na ito ay medyo nagpahinga na rin or na-timing na ang pagpapahinga muna bago tumungo sa semifinal round na nagaganap ngayon sa Volleyball Men's World Championship na ginaganap ngayon sa ating bansa. Diba? Kahapon ay ating natunghayan nga, diba, ang labanan sa pagitan hindi ng China at ng Pilipinas, kung hindi, diba, na mga kalahok dito sa FIVB na World Men's Championship na volleyball game, hindi ba? Tinapos na nga ng G-Shock, diba? Ang laro nila laban sa Iran sa 4 sets na tinalo nila 3-1 ng panalo ng Iran. Kung kaya nga naman nakuha nila ang pangunang pwesto para sa semifinal round. Sinundan din naman ito ng medyo malapit na labanan ng USA at ng Bulgaria. Kung inaakala ng lahat na makukuha ng USA pero hindi pumayag ang Bulgaria, kung kaya tinalo nila sa 5 sets na may 3 wins and 2 loss. At sila ang pumangalawa kung saan makakatapat nila ang G-Shock, diba, sa semifinal round. Samantala sa kabilang banda naman, Mare, tuluyan ang kinuha ng Poland. Hindi ang Hokya, nakakalok. Ngayon ko lang na-realize, Mare, pinagsasalita ka pala, ang likot pala ng ulo mo, no? Yes, bakit ba? Ganon talaga, kasi nanggagaling sa iba't ibang parte ng katawan ko. Sa ulo nga lang yung gumagalaw. Ganon. Ang tawag dyan, talent. Go, yun na nga, tuluyan na nga kinuha ng Poland ang pagkapanalo sa 3 straight win or 3 sets straight win sa ang laban nila against Turkey, kung saan nga naman kanila nitong tinambakan at iniuwi ang 3 wins at 0 ang Turkey. Kung kaya nga naman sila ang pangatlong pumasok na maglalaban-laban for the semifinal round. Samantala naman din, gayon din ang ginawa ng Italy against Belgium, kung saan 3-0 din ang naging score, kung saan hindi nila pinahintulutan na magwagi maski isang set ang bansang Belgium. Kung kaya nga naman sila ang maghaharap bukas, diba? Kung saan nga naman sino kaya sa kanila ang papasok sa final match at sino nga ba sa kanila ang maglalaban para sa 3rd place match sa darating na linggo yan. Well, in the meantime, mga panggayang po muna mga kaganapan sa mundo ng Men's Volleyball World Championship ng FIVB. At syempre sa iba pang balita, Mare, pasok! Unang araw ng MPL PH kanselado dahil sa bagyo. Kinansela ng unang araw or ang unang araw ng ika-6 na linggo ng ika-6 na linggo ng Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines Season 16 dahil sa bagyong Opong. Dapat gaganapin ang liga sa Green Sun Hotel Ballroom sa Makati, ngunit ayon sa opisyal na pahayag ng MPL Philippines, ang pagpapaliban na ito ay batay sa rekomendasyon ng Pag-asa at prioridad nila ang kaligtasan ng mga team staff at fans. Nilinaw naman ng komite na magpapatuloy pa rin ang nakaschedule na laro ngayong linggo. Ayan, sa ika-27 at ika-28 ng Setyembre. So tomorrow and Sunday yan. Ang galing na reschedule. Habang binabantayan nila ang panahon upang manatili ang kaligtasan ng bawat isa. Halo-halo naman na naging reaksyon ng mga sumusuporta sa MPL PH or PH. May mga ilang nagsabi na maaaring maglaro ang kupunan sa kanilang mga bootcamp upang hindi mabago ang schedule. At ang iba naman ay nirekomenda or kinuminda ang desisyon na ipagpaliban ang laro dahil maaaring magkaroon ng technical issues gaya ng pagkawala ng kuryente o kaya ng internet. Mula noong 2010, Mare, ito na ang pangalawang beses na makansela or maantala ang liga dahil sa masamang lagay ng panahon. Akala ko dahil sa lost connection ng internet. Pero kasi pero totoo yun, kasi nga naman kung kanya-kanyang bootcamp, depende kasi Paano kung tama naman, mawala
ng internet. Walang kuryente doon ng time na yun dahil may bagyo. Di na disqualified ka agad. Kumbaga, default agad yung team, di ba? Na imbis na may lalaban. Kahit pa sabihin mo naman na, okay, gagamit ng data para may connection. Kaya lang yung connection naman, kung bumagsak yung mga cell sites. Diba? So, why pa din? Ipagpaliban nila. Oo, pwede naman yan. May Tsaka para makaiwas sa dayaan. Oo, diba? Kasi, syempre, pag may nanalo doon dahil na-default, dahil nga, syempre, walang kuryente, walang internet. Bad trip pa naman kapag naglalag yung internet, diba? Kapag lalo na kapag marksman ka. Yung malapit ka na doon sa tower, na parang tipong gano'n. Tapos, diba, anak, may mga ganyang reaction. May mga kalaruang bubo. Oo. Nang uubos ng star. Alam mo, dati naglalaro ako niyan. Kaya lang nung sinabihan ako doon, iba yung mga player doon, parang kala mo gagaling. Alam mo, sinabihan ba naman ako doon nung naglalaro 80-80 ka daw? Kasi ang favorite character ko dyan si Layla. Layla. Diba? With a big bang bang. Kaya yun, alam mo, sabihan ba naman ako ng isang player, bobo ka, ganun. Hindi lang trash talk ka. Yung mga tipong hindi lang ako sugod pag sinasabi ko sila, sugod. Hindi ko naman syempre ako nagluluting ang tawag doon sa gilid. So parang sabi, ano ginagawa mo dyan? Ano ng looting? Haluma ng looting. Tsahing nag-ML looting. Diba? Yes. Looting ba yung tawag doon? Farming. Farming. Nagpa-farm ka. Yung bumabaril-baril ka doon sa gilid para may points ka lang. Tapos lahat sila dead na, ikaw hindi pa. Tapos ang ending, gusto ikaw sumugod. 5 yung kalaban, diba? Di na bang-bang ka din. Lahat naman yan may silbi kung kung support ka, kung tank ka. Tsaka kumalma kayo. Masarap maging assassin. Ewan ko, kung sinong mananalo dyan, abangan na natin yung resume ng, ng laro. Wala, tabayanan natin ang lahat yan. Well, in the meantime, mga panggaya po muna ang kaganapan sa mundo ng arena. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako po si Tita Cora. At ito pa rin ang Chika sa... Ito pa rin ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Arena Plus welcomes Derek Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Yan, sa maganda at maulana na Biyernes ng umaga pa rin po sa inyong lahat, Metro and Mega Manila. Hindi ba ramdam na po natin Nakikita ngayon? Nakikita mo ba yung kulay natin? Si Opong, yes. Para tayong nasa Africa. Oo. Kay Susan Africa. Iba yun. Ay, iba pala. Dami na. Waka waka dami na. Kay Susan Africa. Pumatok si J-Lo. Si Susan Enriquez. Sa Singapore binitay si Flor. Ang taray, in fairness. Anyway, magandang morning sa lahat ng ating mga pagka. Oy, si Chuchay nakikinig dyan sa Pandakan. Good morning pa rin po sa inyong lahat dyan. At balita ko nga, may pinababati nga kanina itong si Marivic Belacera ng mga taga Treste, Cavite. Mag-iingat po kayo dyan, ha? Si Marivic. Ayan, sa mga taga Antipolo na medyo balita natin kanina ay para bang medyo binabaha na daw dyan sa area na yun. Mag-iingat po kayo kung saan man kayong panig ng Metro Manila na affected ng pagbaha. Eto na naman tayo, maalala na naman natin ang lahat ng mga ginawa nilang kahayupan. Uy, malapit ng birthday ko. Oo nga pa. Kaya maaari, alam mo, birthday wish ko lang talaga. Sana may yung birthday wish, yung birthday wish din ni Cara David. Ano? Mamatay na ang mga kurap. Diba? Na nakakaloka. Hindi, pag may mga ganito kasing panahon na ito, diba? Hindi mo may iwasang isipin, Marin, diba? Na nakakalungkot. Kasi eto na naman yung pangamba ng mga kababayan natin na halos, alam mo yung ginagawa
gawa ng paraan yung tagpi-tagpi nilang bubong. Diba? Kasi wala silang pambili ng bagong yero, na hirap. Yung iba lulusong sa baha kasi kailangan pumasok. Diba? Kailangan magtrabaho kasi kailangan nilang may ihain sa pamilya nila. Ay, pakinggan niyo yung awitin ni samantala yung mga awitin ni Glock 9 na Lando. Oo. Akmang-akma yun, napapanahon yun sa sa pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon. Correct, hindi ba? Kaya tama lang pala yung mga kinakanta dati ni Glock 9 no? Talagang napapanahon talaga yun ang team song. Correct. Diba? Na nakakaloka kayo. But anyways, ako mga pangga, hindi ba? Ay, maribatiin ko na nakatutok sa atin ngayon si Balinlin, si Dayan, ayan, si Rome, at saka si Dimple. Oy, Dimple! Ayan. Sino sila? Good morning. Sila yung mga kasama namin kagabi. Ayan, and thank you so much nga pala sa Jadis Manukan. Ang taroy, bakit? Nalibre kayo? Hindi. Nagnomo kami doon. Nagnomo-nomo kami. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw. Ay, wow! Mapinayagan kami magnomo sa labas niya. Tapos, maglagay kami ng camping chairs. Doon kami nagnonomo. Sinabihan na lang kami ng guard, wag na lang po kayo masyadong maingay kasi baka mamay mabagansya kayo ng barangay. Madampot kayo ng barangay. Oo, kapal-kapal pa ng foundation ko kagabi. Diba? In fairness. Yung may mga dumadaan doon ng mga kamensyuhan. May kolong-kolong. Oo, diba? Anyways, eto na. Baklitas muna natin. Hindi, bago muna. Kasi malamang bored sila. Ay, oo, kasi walang pasok. Malamig, walang ginagawa. Yung iba walang pasok, yung iba sinuspindi na. Samantala yung mga ahensya na naman ng gobyerno, wala na naman pasok. Diba, nakakaloka. Correct. Eto, medyo naboboard na kayo sa inyong mga buhay. Eto, pwede nyong pagkaabalahan. Kung hilig nyo lang din naman mag-tong-its, di ba pa? Well, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tong-its with real people for free. May chance ka rin pwede makakuha dito. Ayan, sigurado, makakakuha ka at pwede maki-split over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos. Ang makukuhang cash credit, Mara, pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out at may 2 event araw-araw. G ka na ba? Hi, G! Visit gzone.ph sa kanilang social media accounts, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Kung G ka na sa tong-its, Tara Game Zone. Dapat tandaan natin ang gaming fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan natin, Pangga, na ang gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Ganon. Know when to stop. Totoo naman yan, hindi ba? O eto na ang ating baklitas. Anong masasabi ninyo sa awayang F-Kirat at QD? Grabe no. Laglagan na sila ng Ay, Mari, remember, meron akong kwento sa'yo dati. Nakakagimbal dun, Mari. Kasi inisplok ni F-Kirat. Na addictus pala. Hindi naman niya sinabi directly na addictus benedictus, pero mayroon siyang, may ginagawa kayo sa harapan ko. Oo, diba? Wala naman siya sinabi nagsisesyon, may ginagawa kayo sa harapan ko. Hindi inakta niya na naggaganyan kayo. Bawal. Malay mo naman kung ano yung ganon, ano yung ginagawa. Pearls. Hindi ang Kumoko Pearls. Naalala mo during the time na medyo close pa kami ng friend ko na hindi ko na friend ngayon. Oo. May chika ako sa'yo. Yung pinatikim ka ng hindi yan yung pag-uusapan natin. Hindi. Yung binigyan sila ng racket. Oo. Naalala mo. Yung humakot ng maleta. Yes. Yun. Na para sa sa isang probinsya. Tapos, nung papaluwas na siya sa Manila, sinabi na, kasi di ba ang allowed lang is 20 kilos. 20 kilos lang naman yun ang standard. Nagtataka yung kaibigan ko na hindi ko na kaibigan ngayon, bakit parang na triple yung babayaran ko sa maleta? Bakit ang bigat? Yung pala, si ate girl mo, magta-transfer na ng Manila. Ginamit niya yung racket para nang sa ganon ay makatransfer siya ng Manila. Mahakot yung gamit. Ang nakakaloka dito, nagalit ang producer ng show, ng event. Ay, hindi na. Hindi na natin sila kukunin kung ganyan. Hindi tuloy siya nakalipad papunta dito sa Manila. Yun ang chika. Tapos, ngayon? Ayun, markado siya. Kaya medyo naniniwala ko kay QD dun sa mga sinabi niya. Dun sa part na yun. Kasi marami talaga nagsasabi.
At saka Mari, ikaw, na-meet mo sila, di ba? Oo. Sa Sinulog. Sa Sinulog. Kumusta siya bilang pag okay naman, kasi hindi naman din kami, siguro to be fair, wala akong masabing hindi maganda kasi acquaintance lang yung pag-meet namin kasi nasa event, invited tayo, hi, hello. Hindi naman nila tayo pinakitaan ng pangit na, alam mo yun, pag-uugali. Kumbaga parang ako naman din, based doon sa mga naglalabasan at napapanood natin online, sila yung nakakaalam dahil sila yung magkakasama, diba? Kumbaga parang ngayon, parang naglalaglagan na kayo. Pero yun nga, yung parang iniimplika kasi dito ni F. Corat si QD. Diba? Kasi meron din sila, diba, yung interview kay Karen Davila nung dati, diba, inamin nila na talagang, lalo si QD, diba, inamin na niya na pinaganon sila. Pinapunersa silang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero ngayon, parang nung sinasabi na nga nun parang naglalabasan, unang-una, diba, na parang, talaga ba? Akala ko ba magkakaibigan kayo? Ba't labasan kayo ng bako? Hindi, diba? kasi yung isa, sinabi niyang sinusumbatan siya. Di tinuloy-tuloy nung isa na sinumbatan talaga siya. Kasi yun nga sinasabi ng mga tao ngayon dun sa TikTok world. Na parang tipong, alam mo yun, nahahati na yung opinion nila na sinasabi nga nila, kung talagang kaibigan ka ngayon, kung nagawa mo yan kay F. Corat, hindi malabong magawa mo din yan sa mga kasama mo din talaga ngayon. May mga kasama siya na nagkaganon sila, nagkagalit sila, kagaya na lamang ni Ernaline, di ba? Sa mga hindi nakakaalam dyan, ito yung mga TikTok stars. Ayan, yung mga pinag-uusapan natin. Diba? Yung mga influencers. Mga influencers. Pero hindi sila nepo pero babies. Pero kasi si QD, ganyan-ganyan lang yan. Pero mabait naman yan si QD. Magalang pati yan kapag binati mo sa mga event. Actually, nakita natin siya, diba? Yung ganda recently. Naman. Ginano natin. Anong sagot niya? May tsura lang po. Diba? Siya. Tsaka hindi rin siya ang medyo suplada sa tingin ko lang si Cesa Ball. Hindi, tsaka si ang hindi approachable, di ba, yung Perlas? Di ba? Parang nung dumating siya doon, parang, wala na siyang hinay-hello na, talaga, Bobby? Oo. Wow. Wala siyang pagbati. Yun lang din. Kaya lahat ng mga tao doon sa Gedli, na parang... Ayoko din naman siyang i-judge kasi baka mamaya introvert siya or what. Pero kasi bilang influencer at nasa event kayo, 'di ba? Kapag may mga nakikita kayo ng mga tao sa paligid, matutong bumati. Kasi ganun talaga kapag nasa nasa showbiz ka or entertainment industry ka. Na, 'di ba? Wala pa naman nasa limelight na ba si And when it comes to digital platforms, dahil nakikilala sila doon as influencer pero yung sabihin mo yung spotlight itself talaga is yung mga celebrity talagang may napatunayan na wala pa sa ganun level. 'Di ba? Kumbaga, know when to stop, ganun. Basta yun, sana maayos yung nila, pagkakaibigan nila. Oo, at saka wag kayong magbangayan sa social media. At saka wag kayong unprofessional pagdating sa work. Pera lang yan, mga babe. True. Sabi ko sa inyo, pagdating ng araw mawawala ang kasikatan ninyo. Diba? Ang mananatili ay yung maganda yung legacy na iniwan sa mga tao. Kung ang legacy nyo yung mga panlalalaki, mga ganyan. Diba? Ang pangit ng ganyan, pinag-uusapan kayo dahil sa mga kababuyan ninyo. Oo. Diba? Ang hirap, no? Grabe. Kaya nga... Ang tanong ko sa yan bang iniidolo nyo? Oo. Hindi ko na alam kung kayo sino. Yan ba ang iniidolo nyo? Tama diba? pa bang iniidolo nyo? Oo, yung ganon. Wow. Mali. Diba? Na nakakaloka. Ay, si Don Robert, diba? Si Kuya Obet, si hello Obet, sa'yo. Hello. But anyways, yan po muna mga kaganapan sa mundo ng showbiz. Charot. Nagtapos na. Oo. Pero eto na ang ating back-latest. Ang alas 12 lang daw kasi tayo. Talaga ba? Kaya nagbabay na. Eto na, naku, nakakaloka. Alam naman natin na mainit ang pinag-uusapan ngayon. Si Kyla Estrada at Janice de Belen. Naku, natural, magnanay sila, diba? Pero si Kyla Estrada at si Daniel Padilla. Kasi nga nang minsan parang may isang event na corner yata si Janice de Belen. Tapos parang natanong sa kanya kung kamusta nga ba, kung totoo nga ba ang chismis na lumalaganap. Kasi wala pa nagkukumpirma kay Kyla at kay DJ, diba? Na kung may relasyon man sila o hindi. Yep. Pero madami ng resibo at maraming utawnes na nakakakita sa kanila na lagi nga silang magkasama, diba? Kahit pa sabihin mo walang trabaho, somewhere in BGC, kung sa Rockwell, nakikita sila, diba, ng mga magkakasama.
parang sabi nga ni Janice de Belen, hindi naman niya kinumpirma na kung totoo na may relasyon nga talaga itong dalawa, kanyang anak at ang anak ni Carla Estrada. Pero sinabi lang naman niya, I don't see anything wrong kasi mabait na bata naman si DJ, si Daniel Padilla. Tapos parang sinasabi nga ni Janice de Belen, kung anong meron man nga, kung totoo man na meron sila na relasyon, ayaw niyang panghimasukan. Kasi malaki naman na daw si Kyla to make a decision for herself. Andun lang daw siya to be a mother, diba, to support her. Sa nakikita naman daw ni Janice, masaya naman daw yung anak niya. So, bakit niya hahadlangan? Same diba? with Ma'am si Carla. Oy, Ma'am si Carla, maraming salamat pala. Kahapon nakatutok siya kila sa amin ni Gandang Kara. Nanonood siya sa amin. Nakita namin na nanonood ka sa amin kahapon. Hello. Oo. Yun nga, yun din naman ang laging nililinaw ni Ma'am si Carla na hindi niya pang hihimasukan si Daniel sa lahat ng mga desisyon niya pagdating sa love life. Even nga yung moving on situation ni Daniel. Oo, diba? Hindi niya pilang hihimasukan yung hinahaya. During the time na yung freshly break sila ni Catherine, diba? Never nang ialam at nagsalita si Daniel, si Carla para sa, alam mo yun, sa katayuan ng kanyang anak, diba? Kumbaga parang sa kanila, okay, may pinagdaanan kayo, ayusin nyo yan. Kwento nga ni Carla, Mare, na may mga pagkakataon daw na pag magpapayo na si Carla Estrada, sasabihin lang ni Daniel na, Ma, gano'n lang. Tapos pagdadakdak pa yung nanay niya, magpapayo pa, Ma, gano'n lang. Yun na yung cueing. Diba? Kasi, an adult person needs an adult decision to make. Ikaw ang gagawa ng decision para sa sarili mo. Gumawa ka ng sarili mong ikasasama or ng sarili mong ikakabuti, ikaw ang humarap ng consequences ng kahit anong gagawin mo. Lusutan mo. Buntot mo, hila mo. Correct. Kumbaga pag may problema kang ginawa, panindigan mo, 'di ba? Ayusin mo 'yan as an adult. Diba? Kaya nga naman ganyan din daw ang naging pahayag ng ina mismo ni Kyla Estrada na hindi ko pang hihimasukan kailanman yung personal niyang buhay. Pangalawa, may tiwala ako sa anak ko. Yan yung mga words na kanyang na kanyang mga binitawan at sinabi nga din daw, di umano, na ni Janice de Belen na kung ano man meron sila, I don't see anything wrong. Mabait naman na bata si Daniel. Yan ang kanyang mga words. Hindi ko lang maintindihan bakit hindi mawala-wala yung chismis na lahat ng to na nangyayari kay kay Daniel Padilla at saka dito kay Kyla. Kyla ba? Kyla Estrada, parang lang daw, paingay lang. Dahil pabalik na ulit ang incognito. Correct. Pero parang feeling ko matagal pa naman kasi naka-line up pa yung alibay ni Kim Chu tsaka ni hindi natin Paolo Abelino. Saan ba babalik? Baka mamaya online lang napapanood muli si Incognito. Diba? O kaya sa sa online, baka Netflix, ganyan. Kasi doon naman nag-start yan, diba? Bago sa free TV channel. So kung ano man din yan, kung totoo man na may relasyon sila, ulitin natin, diba? Malalaki na po sila. Pangalawa, parehas naman po silang single ngayon. Correct. At wala rin naman masama. Pangatlo, 'di ba? Hayaan na muna natin, ibigay natin yung respeto. Kung ayaw nilang magsalita sa publiko, then so be it. Wag natin ipilit na, kayo na ba? Kung obvious yun naman nakikita naman natin na masaya sila, 'di ba? Ibigay na lang po natin sa kanila 'yan, 'di ba? At saka wag yung i-compare si Catherine kay Kyla. Magkaiba sila. Magkakaiba sila magkaiba ng mukha, ng personalidad, 'di ba? Wala pong tao magkakaparehas, 'di ba? Siguro sa experiences lang na pwede nating baunin from the past that we had, 'di ba? Yun lang naman yung pwede natin magawa. Pero para i-compare mo yung ginagawa ng ibang tao, alam mo yun, estado, magkaiba po talaga yun. Sabi nitong si Mario Palmera, alam kong walay naman to, Mario, pero babasahin ko. Mag-ina po ba itong si Carla Estrada at saka si Kyla Estrada? Wale. Isang joke na naman po ang namatay. Si Mario Palmera. Doon ka nga! Doon ka! Nakakaloka. Ay, nako, Mario! Oo, doon ka nga. Sa malayong-malayo, Mario, ha? Yan. But anyways, yan po muna mga kaganapan na sa ating unang balita, sa ating pagbabalik na kung may kinalaman na naman to sa pamimigaya ng tulong sa ating mga kababayan sa programang It's Showtime. Kung ano pa mga detalye niyan, sama-sama natin ang pakatutukan. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Hello po si Tita Cora. And we are still same, pero
Iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihin radyo. Sabihin mo!